Episode 88 na tayo na magandang dilag mga kapuso. Meron kasing meeting sina Missy saka si Gigi. Kaya naman ay naghihintay siya ng elevator. Ngayon, nakita niya si Jared na papunta. Sabi niya, ini-stalk mo ba ako? Sinusundan mo ako? Alam mo, wala kang karapatan na sundan ako kahit naman anong gawin mong pampakyut sa akin eh. Wala ka ng effect sa akin, no? Sarado na yung puso ko sa'yo. Kaya wala ka nang magagawa, pwede ba? Tapos si Jared naman napapangiti. Yun pala, meron pala siyang appointment kay Missy para sa photoshoot kasi kinuha siyang model. Sabi nung lalaki, no, ay, Sir Jared, Miss Gigi, kayo po pala. Sir, ready na po ba kayo sa photoshoot para kay Ma'am Missy? Okay, meron ka palang photoshoot. Sabi naman ni Jared, ano sinasabi mo, Gigi, kanina? So, yun na nga, sumakay na nga sila ng elevator. Nadali si Gigi nung lalaki kasi pumindot ko sa 7th floor. Aray, sabi naman ni Jared, kapit na kapit, parang ayaw bumitaw. Tumigil ka nga dyan, sabi ni Gigi, no. Alam mo, puro ka lang papogi, puro ka lang pakit, wala ka naman binatbat, sabi naman ni Jared. So, inamin mo rin na napopogian ka pa rin hanggang sa akin, no? Sabi naman ni Gigi, nako, walang-wala ka kay Atty. Eric, no? Sabi, no? O di ba wag mo nga siyang isali dito, sabi kasi ni Jared, hanga-hanga ka naman sa muscles ko, wala naman ganyan si attorney, di ba? So umalis na nga si Gigi, na-adbaran siya kay Jared. So ito na nga, habang nagkakausap na nga sila ni Missy saka ni Gigi, tulala ang ating person. Talagang hindi niya naiintindihan yung sinasabi ni Missy. Sabi kasi ni Missy, perfect time daw ito para ngayong summer na makipag-collab ulit itong si Missy kay Gigi, di ba? Para nga naman maihanda yung mga bagong clothing brand na mga underwear na mga pambabae. So habang nagpapaliwanag si Missy, nadidistract si Gigi kay Jared habang nagsasagawa ng photoshoot kasi nga hanggang ngayon may feelings pa rin si Gigi kay Jared. Sabi ni Missy, hello Miss Greta, okay ka lang? Asensya ka na, syunga lang ang peg. Lutang kasi ako nito lately. So, napansin siya ni Jared, no? Nakakilig tong eksenang to. Samantala, si Mayor Magnus, wala pa rin daw pagbabago yung voting poll. Talagang mababa pa rin. Kahit anong gawing pampaganda or propaganda, hindi pa rin talaga matatakpan yung mga negative issues na binabato sa kanya. So, one thing na lang daw para bumongo-bongo ang pangalan niya is kailangan mapatayo na yung project niyang eskwelahan. Kaso sabi naman ni Mayor, nagawa na natin yan before. Sa tingin mo ba, gaganda pa kaya o babango pa kaya ang pangalan ko ngayon? Sabi naman ng isang leader niya, ano kaya Mayor, magsagawa ka ng interview, ayayain mo yung asawa mo, si Miss Riley. Kailangan makuha niya ang attention mo na kunwari nagbago ka na, patapusin muna natin ang eleksyon. Kaya ito, umuwi agad ng maaga si Mayor Magnus at nagulat nga si Riley. Sabi niya, kakaiba yata, maaga ka umuwi. Anong ginagawa mo dito? Sabi naman ni Magnus, bakit bawal bang samahan na kumain ng asawa ko? Papakuha kita ng plate sa maid. Ay, hindi na. Ito yung regalo ko. Niregaluhan niya ng bagong earrings. So, hindi naman nakatanggi itong si Riley kasi yan ang kahinaan niya. Sabi naman ni Riley, mapahihindian ba naman kita? So, kinabukasan, pinatawag ni Gigi ang company, kumpleto lahat, pati nanay niya. Dito na rin nagbabalik muli si Nanay Luisa. Ano kaya ang dahilan ni Gigi at pinatawag nila tayo? So, sabi ni Gigi na, okay, kumpleto na pala ang company eh. Okay bago ko simulan, rated SPG. Okay, ready? So, pinanood niya, pinilay niya, nadidiri si si Eric, saka si Luisa, lalo na to si Donna. Nakakatawa yung mga reaction nila. Ayan, nasabi naman ni Luisa, anak, napaka-baboy naman yung pinanood mo sa amin. Sabi naman ni Donna, naku, ikaw naman, Beshi, alam mo naman na virgin pa itong mga mata ko, nakakatawa talaga eh. So, sabi naman ni Eric, kalain mo yun, ginagawa to ni Magnus sa mismong kaibigan ng asawa niya. Wala talagang pinipili to si Magnus, no? Sabi naman ni Luisa, kailangan talaga masiwalat ito. Gigi, sabi naman ni Gigi, relax lang, Nay. Meron akong pinaplano talaga. Sabi naman ni Luisa, anong pinaplano mo? Talagang kailangan kong i-expose ito, no? Sa pamamagitan
ng pag-alam ko sa mga tao. Kasi ang mga chararate nabubuo muli simula nung nagpakilala ko bilang ako si Gigi. Pero ngayon, sisirain ko muli sila. So sabi naman ni Donna, alam mo Beshi, hindi mo nasagot yung tanong ni Ma'am Sophie. Pero nakaabang ako sa mga gagawin mo. So ito na nga, nasa Vox Populi sila, no? Isa sa mga sikat na talk show ngayon sa Pilipinas. At nag-guesting nga sila dito, sabi nung host, hindi daw tungkol sa political issues ang pag-uusapan kundi love, no? Dahil ang kanilang guest ngayon walang iba kundi si Mayor Magnus at ang kanyang may bahay na si Riley Ilisorio. So nagtanong sila ano ba daw yung sikreto at talagang okay ang samahan nila. So sabi naman ni Magnus, okay naman daw siya, no? And then sinasabi niya araw-araw doon niyang nililigawan si Riley. So sabi naman ng host, kinikilig daw siya, lalanggamin na daw tong studio. Ngayon sabi niya, meron po bang gusto magtanong sa inyo sa mga audience? Ang unang nagtaas ng kamay, yung lalaki, no? And then nagtanong siya, sabi niya, ano daw bang sikreto ni Mayor Magnus para tumibay ang marriage? Sabi naman ni Mayor Magnus, naging faithful lang daw siya sa asawa niya, di ba? Ginagawa niya daw yung parte niya bilang asawa, araw-araw doon niyang inaalagaan, pinagsisilbihan, ganun. At syempre yung tiwala, saka communication, saka patience na rin, saka pagpapatawad. So sabi naman ng host, meron pa bang isa dyan na magtatanong? So ayun na, nagtaas na lang kami si Gigi, binigyan ng mikropono, natakot na yung dalawa si Riley saka si Magnus Sabi ni Gigi, no, tatanungin ko lang naman si Riley, alam mo ba na naglolo ko yung asawa mo? Sinabi niya na, no? Hindi ba kayo nag-aaway o nagtatalo? Sabi naman ni Riley, no? Normal lang naman yung sa mag-asawa, may mga pinagtatalunan kami, pero nagkakasundo naman kami at inaayos naman namin ito. Di ba, Han? Yes, totoo yun. So, yun nga, sinabi na nga ni Gigi, no? Hindi mo ba alam na niloloko ka ng asawa mo? Hindi mo ba alam na meron siyang babae? O come on, Riley, magpakatotoo na tayo. Alam ko naman na alam mo yan, na merong babae ang asawa mo, na meron niyang kinuloko. So, pinanonood na nga nila, sabi na nga ni Luisa, no? Delikado tong ginagawa ni Gigi Delikado talaga to kasi in-expose niya yung sikreto ni Magnus. Sabi naman ni Magnus, no? Alam mo, Gigi, bitter ka lang. Pumunta ka lang dito para siraan kami. Kaya, huwag niyo husong intindihin. Nandito lang po siya para siraan kami dahil alam naman natin na malaki ang galit niya sa amin. Sa Elite Squad, sinabi niya, no? So sabi naman ni Gigi, ganon. So hindi niyo pala alam na napagulian na pala kayo sa balita kasi ako, pinuputak din ako ng mga tao, tinatanong nila kung sino ba talaga ang nagpakalat ng sex scandal nyo. Sabi niya, no, kay Mayor daw. So kung ganon, mukhang humina yata ang data ng cellphone mo, Riley. Kasi kayo na lang yata napagulian sa balita. So, tinignan nila sa cellphone nila, no? Panalo, hindi na, nakakatawa. So, yun na nga, nagulat yung mga tao. Dahil nga napanood na nga nila yung isang malaking iskandalo, no? Kakaiyak. Napanood nila. So, sabi naman ni Riley, Magnus, sino yung babae mo? Sabi ni Magnus, no? Hindi ako yan. Ano, gagawin mo pa akong tanga? Ipagkakaila mo pa? Ikaw yan, mukha mo yan, no? Sabi naman ni Gigi. Ano, Riley? Kumilos ka na. Ano, magpapakatanga ka pa ba? Sabi niya, no? Sinabi niya na tanga si Riley kasi, wala pa rin ginagawa. Sabi, no? Alam mo, pinagbigyan na nga kita Kung ganon, suho lang pala yun. Yung pagsuyo mo sa akin para magkasundo tayo. Kaya nga kita pinagbigyan kasi akala ko wala ka ng babae. Yun pala, hindi ka pa rin para nagbabago. Nag-away na yung mag-asawa sa live TV, di ba? Sa live broadcast, nakakaya. Nagkasakitan na. Nagtatalo na sila, napaparod na sila live. So, napapahiya na si Magnus. Sabi niya, no, akala ko nagbago ka na. Yung pala, hindi ka pa rin pala nagbabago. Sabi niya, no? Sabi ni Riley, no, o ikaw, walang yaka, sabi ni Gigi. O, ba't ako? Nakakatawa Alam ko naman na ginagawa mo lang to para siraan kami.
Sabi niya, no? 'Di ba? Ginawa mo talaga to, pumunta ka talaga dito para i-expose to dahil gusto mo ipahiya ako. Sabi niya. Nakakatawa to yung eksenang to eh.